Magandang magandang umaga pa pala. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Salamat sa napakainit na salubong na binigay niyo sa akin. At it's all very good to... Please, sit down, sit down. At napakagandang pagkakataon to para makita natin ang ating mga presidential scholar. At ito'y nanggaling, nandito lang ako para tignan at matiyak na maganda naman ang patakbo ng at tinitignan kung successful itong ating programa. Ito yung program natin, the first part of the program is about yung sa mga ating sa LGSF na binigay natin para sa local government. Pero hindi lamang sa governor, sa mga mayor at saka sa mga governors at saka mayors ng cities and municipalities. Kung hindi, dito, ito naman ay dinagdag pa natin para sa mga barangay. At ang ginawa natin, kaya tayo nandito, ang ginawa namin ay meron kaming, from the Office of the President, kumuha kami ng pondo at ito ay binigay natin sa mga barangay sa buong Pilipinas. 200,000 pesos for each barangay. Dito sa inyo, there are 511 barangays. At doon ang aming hinihiling sa ating mga barangay official ay kako sa kanila, napakasimple lang ang aming gagawing program. Ang program natin ay unang-una, doon sa 200,000 na ating binibigay sa bawat barangay, ang sinabi lang namin sa mga barangay official, ang gagawin ninyo, yun sa 200,000, yung 100,000 dyan, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 magiging presidential scholar. Kaya't yan ang tawag sa inyo ngayon, presidential scholar, dahil ito ay program galing sa Office of the President. So, sa 100,000 na yun, mamimili ng 5 at yun, bawat doon sa magiging presidential scholar ay mabibigyan ng 20,000, 20,000 para sa inyong pag-aaral. At ang aming sinabi ay, siyempre, mamili kayo, yung magtatapos na, pero baka hindi makapagtapos dahil nga may kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever, kung ano man yung dahilan, basta't makatulong yung 20,000 sa inyong lahat. At ang ating sinasabi ay napakahalaga nito. Naging importante ito dahil kung titignan ninyo sa budget nitong taon na ito at saka sa budget na susunod na taon, ay talagang napakalaki, pinakamalaking budget ang binibigay natin sa edukasyon. Dahil para sa akin, ito ang pinakamahalaga na serbisyo na maaaring ibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan lalo. At dahil napaka-importante na maging maganda ang inyong pag-aaral, na kayo ay makapagtapos. Kung makapagdiploma kayo sa kolehiyo o kung ano man ang inyong papasukan, kailangan meron kayong magandang kaalaman, meron kayong magandang pag-aralan, meron kayong magandang napagtapusan. Kaya po, itong mga ating barangay officials, ay sinabi ko, pumili kayo yung tinatawag na deserving. So, itong lahat kayo, apparently deserving kayong lahat. Kaya pagpatuloy natin, maganda itong programa na ito. Congratulations na napili kayo. Bakit natin pinaprioritize? Bakit natin pinaprioritize ang edukasyon? Bakit mahalaga ang edukasyon? Dahil unang-una, para sa komunidad, ito ay may importante para naman kayo ay meron kayong magandang napag-aralan, meron kayong magandang naitapos sa eskwela. Ay kapag ganun, yung inyong kaalaman, lagi ko nga sinasabi dun sa pag kinakausap ko rin yung mga ibang presidential scholar, lagi kong sinasabi na itong kaalaman na makukuha ninyo sa eskwela
Wala, yan ang yaman. Yan ang ibang klaseng yaman yan. Hindi parang pera lang yan. Hindi lang parang may maganda kang malaking bahay. Hindi ganit. Ibang klaseng ang kayamanan, ang kaalaman. Dahil kung ano man ang natutunan ninyo sa inyong pag-aaral, ay yung kayamanan na yan ay hindi na maaring kunin sa inyo. Hindi maaring agawin sa inyo, hindi maaring nakawin sa inyo, at habang buhay, sa inyo na yan, yung yaman na yan. At araw-araw, magagamit ninyo yung kaalaman na yan para pagandahin ang inyong buhay, para pagandahin ang buhay ng inyong pamilya, pagandahin ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, pagagandahin din ninyo ang buong Pilipinas. Dahil pagka magandang edukasyon ng population, ng ating mga kababayan, kayo, pagka naging maganda, ay marami kayong magagawa ng pampatulong. Hindi lang sa sarili ninyo, kundi sa inyong mga kapwa Pilipino. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay magtulungan, may kakayahan tayo magtulungan upang pagandahin ang Pilipinas, upang tulungan ang ating mga kababayan. At lagi ko pong... At isa pang bagay kung bakit mahalaga ang edukasyon. Dahil kami ngayon na nakaupo dito sa mga matataas na posisyon, ay hindi naman kami nandito habang buhay. Hindi naman kami dito forever. At darating din ang panahon, at kayo, mga bata pa kayo, kala ninyo matagal pa yan. Pero darating ang panahon na ang mga kababayan natin sa inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo. Kapag sinasabi ko serbisyo publiko, hindi ko lang ibig sabihin na magtatrabaho kayo sa gobyerno. Iniisip ko lahat ng gagawin ninyo upang tumulong sa inyong komunidad. Whatever little thing that you do to contribute to the betterment of your community, of your country, of your fellow Filipinos, ay napaka-importante yan. Kaya kailangan handa kayo para sa araw na yon, na meron na kayong kakayahan, meron na kayong karanasan, meron na kayong may contribute para pampaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya napakahalaga ng ating ng programang ito na makapagtapos ang ating mga presidential scholar. Kaya ang pinapayo ko sa inyong lahat ay wag ninyong basta't gamitin ninyo, mapakinabangan sana ninyo yung aming kaunting tulong sa inyo, at gamitin ninyo na mabuti, at mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, work hard, study hard, para naman ay makuha ninyo yung training, makuha ninyo yung karanasan, makuha ninyo ang edukasyon at ang kaalaman na kakailanganin ninyo sa pagdating ninyo sa totoong buhay. At pag natapos na kayo, ay makikita natin na ang buong Pilipinas ay makakaramdam sa kabutihan ninyo, kaalaman ninyo, at sa tulong ninyo para pagandahin ang buhay dito sa Pilipinas. Ang programang ito, ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tiglilima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang Presidential Scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko sa akin palagay ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili because you are deserving students. Sa palagay ng inyong mga leader ay sinasabi nila sila naman ay namili ng yung talagang pinaka-deserving at saka talagang
mukhang magtatapos at magkakaroon ng degree sa kung ano-anong bagay. Kaya pagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa. At kung baka maitanong ninyo, 200,000 ang binigay natin sa barangay, kalahati, 100,000 napunta sa inyo sa mga presidential scholar. Anong nangyari doon sa 100,000? Doon sa 100,000 na natira, iniwan na namin sa ating mga barangay official. Bahala na sila. Dahil ang paniniwala ko, walang nakakaalam sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga solusyon, sa bawat local government hanggang sa barangay level, kundi ang ating mga local government official. Kaya ang nakita namin, yung mga ibang napuntahan namin, kung saan-saan ginamit yung 100,000 nila. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar. Please use that money well. And sana naman, kapag nagkita tayo ulit, meron na kayong hawak na diploma. Maraming salamat.